Good afternoon mga ka-rides. Here I am again, your Prof Rider Awit. So, prepared na ako and heading to Tuguegarao for a long ride papunta sa St. Clair Review Center. So, ang gagamitin ko ngayon ay ang aking Aerox. Ayan, 155. So, hindi ko muna gagamitin si Maxine. So, yung aking isa pang motor. So, gagamitin ko muna ngayon si Batman. So, samahan niyo ako sa aking mahabang paglalakbay. Mula Manila hanggang Tuguegarao ay ating lalakbayin ang mga baha, magandang tanawin, at minsan nakatagpo tayo ng muntikang aksidente. Dadaanan din natin ang magagandang daanan, joke lang, pero sila-silang daanan na nagpapabagal ng ating lakbayin. Tara, samahan niyo ko. Let's go with EDSA. Kuya, bumibili ng mga sira niyo pong appliance. Sirang Baha. sirang TV, Kabulihan. washing, dryer. I hope masolusyonan ito dahil matagal nitong problema. So what if kung umulan pa na malakas, di ba? So medyo babahain to lugar na to. So calling all the agencies responsible para maayos yung problema dito sa Bulihan. Okay, palabas na tayo ng Bulihan, then going to right, papunta yan sa Plaridel. Ayan. So Plaridel bypass road if I'm not wrong. So then ang labas nito pa San Ildefonso, Bulacan. Dadaan din tayo ng San Miguel. So nito medyo maluwag, no, compare sa dadaan tayo sa normal route na I think Pampanga yata. And guys, ganda rin dumaan dito kasi less ang lubak dito compare sa isang ruta. So hindi masyadong masakit, no, kapag nalulubak ka. So less ang lubak dito, kaya maganda tong ginawa nilang Plaridel bypass road na to. Goods na goods. So kahit na bypass road lang to sa Plaridel, medyo okay ang view rito. Nakaka-relax din kahit pa paano. Ayan, okay sa dumaan ka sa mga
bayan-bayan. So dito medyo nakikita mo rin, nakakita ka ng puno kahit pa paano. Ayan, relaxing. So we're heading to San Ildefonso, Bulacan paglabas nito. Ayan. So, eto na. Kakanan na tayo papuntang San Ildefonso, Bulacan. Going to ride. San Miguel. Gusto ko ng San Miguel. Nueva Ecija na tayo. Nueva Ecija na. Okay guys, I think we're heading na to San Jose, Nueva Ecija. So, dadaan lang natin kanina sa may Talavera. Then we go to Pantabangan, Llanera. And then dito na tayo, heading tayo sa San Jose, Nueva Ecija. So medyo nagutom na. Hanap tayo ng ating makakainan.
Ay, katatapos lang kumain. So, larga tayo habang wala na pala tayong gas, no? So, punta muna tayo sa gas station para magpagas. Ito na. Ayan. Boss, pagas unleaded lang. Oo. Ayan, pasantabi na tayo. Ito na yung bungad ng pabundok. Ang gaganda tanawin. Teka lang, mukhang wala pa yata akong cellphone. Kailangan ko ng Google Map. Wait lang. Nandito na tayo sa Tayabon, San Jose, Nueva Ecija. Kaya ito na yung umpisa ng mga magagandang tanawin. Kahit na mahabang biyahe, ang pinaka-importante is maganda yung tanawin, nare-relax na rin tayo. Di ba? Nakaka-relax. So ito na yung umpisa ng magagandang mga makikita natin. Pabundok. Tara, let's. Yan ang view na sinasabi ko. Guys, ako nakikita nyo to. You will be relaxed habang nagmumotor. Kitang kita yung mga bundok.
green na green. So nakaka-relax. Ayan ang masaya na kapag ikaw ay nagmumotor. Parang walang katapusan ang bundok dito. I think malapit na tayo sa Dalton Pass, yung may malaking arko na may nakalagay na Nueva Ecija. Then malapit na tayo sa Nueva Vizcaya na marami ring magagandang tanawin. Kaya titignan mo, ganda talaga. Relaxing. Ayan o. Green na green ang mga mountains. Nueva Ecija.
Okay, arriving na at Nueva Ecija. Palagpas na tayo ng Nueva Ecija, papunta na tayo ng Nueva Vizcaya. Here at Dalton Pass. Yan, so nasa Nueva Vizcaya na tayo. Come on. Welcome to Region 2, Cagayan Valley. Malamig na. Oh guys, nandito na tayo sa Santa Fe pa rin, Nueva Vizcaya. So, papakita ko sa inyo dito kung saan ang pinakalikuan. Kasi, may likuan dito pupuntang Maliko, Pangasinan. Isa rin sa mga magagandang destination para sa mga riders. So, ang pinakapalatandaan natin dito yung 7-Eleven. So, bago dumating ng 7-Eleven na convenience store, then kakaliwa tayo. Ayan, oh. Yan ang daan papuntang Maliko. At ito yung 7-Eleven. So, maganda doon, malamig, parang Baguio. At punong-puno doon ng fog. Dito maganda rin naman, no? So, we are heading to Aritao, Nueva Vizcaya.
Iba rin talaga ang ganda rito sa Nueva Vizcaya. So, papalabas na tayo ng Aritaw. So, papunta tayo ng Bambang, then Bayumbong. Then after that, Solano. Tapos Diadi. And then papalabas na tayo ng Isabela. So, I think Cordon yata yun eh. Yung unang bayan nating madadaanan. So guys, samahan niyo pa ako ha. Alam ko nga medyo matagal. No, at matagal talaga ang biyahe. Inaabot na rin ako dito ng almost 7 hours. Ayan. Okay guys, I'm here. Pabangbang na yata to, but kung napapansin nyo guys, no, may ginagawang kalsada rito. Medyo mahaba itong kalsadang ginagawa. And this is one of the problems na ma-encounter nyo. Like if you will travel, no, via motorcycle here. Kasi mababagal, no, yung ating travel. Lalo na kung traffic, ito yung nagiging dahilan ng traffic congestion eh. Yung mga road repairs dito, medyo matagal bago magawa. So, pero tiyagain na lang. So, wag lang magkakaroon ng aksidente or any other cause ng traffic. Talagang magiging bumper to bumper dito. Last time, I believe na nabot ng napakahabang oras yung traffic. So, walang problema if motorcycle nakakasingit naman. Pero at least, nata traffic pa rin. Okay guys, dito na tayo, heading na tayo sa Bayumbong. Ito yung bridge bago tayo dumating. Napakaganda ng tanawin. Okay, majestic. Yan. So, ang haba rin ng, ng tulay na to. So, after nitong tulay na to, makikita na natin yung sign ng Bayumbong. Bayumbong, Nueva Vizcaya. Ayan, Bayumbong.
Hindi ako nakailag. Teka lang. Okay guys, panatili nating ang lamig ng ulo, although muntikan na kami doon and muntikan ng mabangga. So syempre may emotions tayo na pagsabihan ko. So nagsorry naman. I think medyo yata lasing tong driver na to. I tried to overtake but siguro nagipit siya kasi may kasalubong sa truck at muntik na niya akong banggain. So sa isang bypass road. So sana ingat-ingat lang sa pagdadrive. Guys, sundan lang natin yung mga sasakyan. Ayan, although yellow lane to, pero yung ibang sasakyan is nag-overtake na dahil magiging one way na lang siya. So dito na tayo sa Diati. Ito yung another mga road repairs na nakakatagal ng rides or biyahe. So ito yung mga nagpapatagal, minsan umaabot din ng oras na nasa-traffic yung mga sasakyan. Advantage ng motor is nakakasingit sa mga gilid-gilid sa mga ganitong pagkakataon. So ayan, so konti na lang, malapit na tayo. Papasok na tayo ng Isabela. Okay sana yung view rito, okay sana yung tanawin. Kaso yung ginagawang kalsada talaga ang
sama dahil bumabagal ka sa biyahe. Pero kung yung mga tanawin lang talagang the best, kaka-relax. However, pagdating sa kalsada, ewan na lang. So, yan. Ito ang dahilan kung bakit minsan nata-traffic. So, need mong sumingit, lalo na pag mag-ingat lang lagi. So, wag lang singit na singit. But, be careful. Kasi malalaking truck yan Although, madali silang singitan dahil mababagal. But, please, be careful. Ayan guys, paparating na tayo sa Isabela na tayo, Isabela Province. Sa wakas, after so many hours, nakarating na tayo rito. So konti na lang, Tugigaraw na. Konting tiyaga na lang. Paubos na din yung gas, kailangan magpagas. Nga pala guys, kanina lumiko ako, dumaan ako sa Santiago Bypass Roads para mas mabilis, no? Parang shortcut yun. Ngayon, papasok na ako sa Aurora. Nasa Aurora na tayo guys, malapit-lapit na. Konting tiis na lang.
So time check guys, 6:30. Kanina ulis tayo ng 9 o'clock sa Manila. So duman tayo ng Rojas, then Malig. We're heading to Santa Maria. Then malapit na tayo. Go, go, go! Okay guys, no, ilang metro na lang. We're heading to Tuguegarao na. Paliko na tayo. Dadaan tayo sa second longest bridge in the Philippines, yung Bonton Bridge. Ayan. So, ang kilometers na lang. Sa wakas, makakarating tayo after 11 hours estimatedly. So yung next left dyan, liko na tayo. And tatakam na ako kumain ng pansit batil patong. Yun ang the best pansit. So let's right, turn right tayo rito. Ayan na. So Pabunton Bridge na tayo. Nakikita ko na si Bonton Bridge. It's falling down. So ayan, sa wakas, after 11 hours, nakarating na rin. So, ganda din talaga ang Bonton Bridge. Then, makikita sa umaga yung Cagayan River. Then, dito sa Tuguegarao, masarap ang pansit batil patong. And congratulations to myself for safely, ayan, for the safe arrival here in Tuguegarao. And bukas, nasa St. Clair ako. Dahil St. Clair ako. Tapos ang masarap na pansit batil patong ng Tuguegarao sa Chirens Pansiteria. Ready na tayo to go to our accommodation sa hotel. So courtesy of St. Clair Review Center. So napaka komportable at napakaganda ng ating accommodation. So okay guys, dito na tayo nagtatapos. And thank you for following me. And if you're interested with travel videos like yung ginagawa ko, kindly subscribe and share this channel. Thank you very much guys. God bless.